Magsisimula ang World Cup ngayong linggo kasabay ng political na kontrobersya habang naipit ang Iran sa pagitan ng football at digmaan. Nabigyan ng US visa ang mga manlalaro ng Iran pero ilang staff ay tinanggihan kaya nag-base ang kupunan sa Mexico at bumiyahe papasok ng US sa ilalim ng mahigpit na restriksyon para sa mga laban. Maglalaro ang Iran sa mga host city ng US gaya ng Los Angeles at Seattle kahit may tensyon sa Washington at Israel na nakaapekto sa seguridad ng paligsahan. Inakusahan ng Tehran ang US ng politisasyon ng World Cup habang giit ng Washington na visa decisions ay para sa pambansang seguridad. Kasama natin ngayon si Nigar Mostahedi, mamamahayag sa Iran International at host ng Eye for Iran podcast para sa karagdagang pananaw. Naintriga ako kapag tinitingnan natin ang Canada, Estados Unidos at Mexico, gaano kakita o kalantad ang isyu ng Iran doon sa mga lugar na iyon? Itinuturing ba ito ng fans bilang kwento ng palakasan o mas pinag-uusapan ang digmaan at visa kontrobersiya? Depende kung sino ang tanungin mo. Halimbawa, para sa maraming Iranian na laban sa rehimen, lalo na sa Canada at Estados Unidos, hindi nila kinikilala ang Team Melli na tawag namin sa Farsi bilang kanilang pambansang koponan. Nakikita nila ito bilang koponan ng Islamic Republic na pinagkaiba nila sa mismong Iran. Kaya lalabas sila at mapoprotesta laban sa koponang ito. Ngayon, may mga tao rin na, alam mo yon, siguro hindi nakikita ang sports bilang isang bagay na politikal. Pero mahirap talagang hindi makita na ang larangan ng sports ay may halong politika. Kapag nasa isang bansa ka tulad ng Islamic Republic of Iran, talagang may hawak ang Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC sa halos lahat ng bagay, kabilang na ang sports. Para sa maraming Iranian, tulad ng sabi mo, may political na bigat lagi ang Team Melli. Nadadagdagan pa ba ito dahil sa mga kasalukuyang pangyayari? Nagkakaisa pa rin ba ang mga Iranian dahil sa national team o lalo lang nitong itinatampok ang pagkakabahabahagi sa loob at labas ng bansa? Lalong nailalantad nito ang mga pagkakabahabahagi sa loob at labas ng bansa. Gaya ng sinabi ko, may ilan na laban sa rehimen. Pero, nagbibigay pa rin ng dahilan tungkol sa soccer team. Sa kabuuan, karamihan ay hindi ito tinitinan bilang kanilang pambansang koponan. At alam mo, pagdating sa Iran, lahat ay nagiging political. Dahil kapag may diktadura na kumukontrol sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, alam mo, nagiging political din ang sports. Pati musika, nagiging political dahil kontrolado rin ng estado. Marami ring nakikitang sumusunod lang sa rehimeng Iranian ang Team Melli. Sinasabi naman ng iba, alam mo, trabaho nila yon. Naglalaro sila ng sports at kailangan nilang harapin yon. Pero alam mo, hindi natin dapat kalimutan na may mga manlalaro ng soccer, mga atleta na binitay dahil sa mga pag-aalsa noong Enero. At meron ding napatay sa mga pag-aalsam yon laban sa rehimen. Kaya siguradong marami ang lalabas. Dala ang watawat ng Layanan Sun o Shir-e-Horshi sa Farsi bilang protesta sa desisyon ng FIFA na ipagbawal ito sa mga laro at arena. Ginawang politikal ng FIFA ang sitwasyon dahil bakit ipagbabawal ang ganong bagay? At paano naman ang desisyon ng US na bigyan ng visa ang mga manlalaro mismo kahit na ang ilang matataas na miyembro ng buong organisasyon ay hindi pinapayagang makapasok sa bansa? Kaya karamihan sa mga Iranian sa diaspora ay laban pa rin doon. Hindi sila naniniwala na dapat bigyan ng visa ang mga ito dahil pakiramdam nila ay nire-representa nila ang bansang kalaban nila ngayon. Ibig ko sabihin may digmaan pa rin sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kahit na may tinatawag na tigil putukan. May mga pag-atake pa rin na nangyayari gaya ng alam mo lalo na't ikaw ay nasa Israel. Kaya maraming Iranian sa diaspora ang tutol na tutol pa nga sa desisyon na bigyan ng visa ang mga manlalaro mismo at pakiramdam nila ay isang uri ito ng pagtataksil. May mga bagong balita tayong aabangan ngayong linggo habang nagsisimula ang mga laro. Nigar Mostahedi, salamat at nakasama ka namin sa E24 News English. Ganun din.